What's up mga technician? Nagbabalik ang DIY Pro Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click notification bell button, click on notification nyo rin ng mga videos. So yun guys, nandito na yung USAB 3255B1 natin. So ang concept nito naman guys ay Orange Pi 5. So nakita nyo guys, yung katabi niya is Orange Pi 5. At ayan, magkapares sila na size. Ayan. So yung tag dito yung USB-A port niya, ayan, press din yan guys, so dalawa rin. Yung RJ45 niya guys, saktong-sakto yan guys, sukat to sukat yan. Bale nga pala ito guys, yung sa atin ay 5 volts, 5 amps po to, okay? So, ang pinakaiba lang dito syempre guys, yung sa input. Kasi guys, yung input natin dito ay 12 volts. Itong dalawa na to guys, pwede kayo dito sa may black terminal. Hindi ko sinabi guys na kulay black, hindi. Black terminal yung BLOCK, yan, black terminal. Tapos itong barrel jack port or barrel port, yan. So ito guys, inalis ko na rito yan para syempre para sa 12 volts yan guys dito sa may mga ano natin, tag dito bill acceptor tsaka coin slot, ayan. So kung nakita nyo guys dito rin sa may gilid, yung Type-C niya, ayan, pang program. Ito naman siya guys. So ito kasi power to guys eh, 'di ba? So dito naman is pang program. Ayan. So pang power siya at pang program na rin. Pero kapag dito nyo kasi guys pinower up, kailangan nyo pa rin i-power up kasi sa 12 volts kasi yung ano nga natin is 12 volts yung bill acceptor tsaka coin slot. So ito talaga mostly pang program lang to. Okay? So, ayun lang. Ayun siya guys. So, talagang ang concept na natin lahat ng ang tag dito, custom board guys ay puro mga single board computer. Ayan. Kasi dito guys, meron pa ako dito. Ayan. Ang concept naman nito ay Raspberry Pi 5 concept. Ayan. So, maliit siya. Bale, ito nga pala guys ay magbabago na yung pangalan nito. Instead na USAB 32B1 magiging USAB 32 8720 na siya guys, kasi ang gamit dito is 8720 na SP32. Kaya dito guys, kung nakita nyo rito, USAB 3255 kasi 32 is ESP32, tapos yung gamit natin dito na tag dito sa LAN ay ayan, W5500. Ayan. So kaya naging 55 po 'yan. So syempre version 1. So ayan guys, at papakita ko rin sa inyo guys na may pinagbago nga pala rito sa may babaguhin ako dito guys. Okay, kasi lalagyan ko to ng tag dito EOF or ESP offline flasher. Ayan. So, eto magkakaroon din to yan guys. Kasi, gagamitan ko to ng, eto guys, Flipper Zero. Ayan. Pang flash ko na lang sa kanya. Guys, kasi dito sa Flipper Zero, ay meron siyang sariling flasher. So, eto siya guys. So, pakita ko lang sa inyo guys na kung ano yung susunod kong ilalagay dyan. So, ayan guys. So kapag magpa-flash kayo, tulad dyan, ayan, pero Adobe Pysoft, ayan. Basta yung mga may available dito sa ganitong setup, okay? So basta ayan, merong Adobe Pysoft, OnePy, Wi-Fi 5 Soft, PisoPy, KittyPy, Easy Wi-Fi, tapos and so on, kasi dadagdagan ko pa yan, okay? So kompleto ako dyan ng bin file. So, ayan guys, at pakita ko sa inyo yung itsura niya. So bali dito, naglagay ako dito guys ng factory reset. Ayan. Factory reset button yan para sa OnePy. Ayan guys. Tapos ito syempre is yung regular na reset button. Tapos meron tayo dito guys sa boot flash button. Ayan. So ito guys, nandito pa rin yung set at saka program natin. So pag magpa-program kayo, ilagay nyo to guys dito sa may program. Ayan. So,
ganyan yung tsura niya. So, ngayon, pagka magsa-setup na kayo, so, lagay nyo siya sa set. Ayan. So, eto, nga pala guys, meron siyang indicator LED para malalaman nyo kung may pumapasok na file or meron siyang communication sa transmit at saka sa receive data. Ayan. So, meron siya ditong indicator. Okay, so ang gamit ko lagi dito guys, hindi ako gagamit guys ng generic na ang tawag dito, generic na TTL or UART kasi eto guys ay 30 Mbps yung speed nito. Yung isa kasi yung mahaba guys, pakita ko sa inyo. Saan na ba yung mahaba? So yung ganito siya guys, oh. Ayan. So eto walang nakasulat na pangalan, na blanco lang siya, pero guys eto ay ayan, CH340. Ito kasi guys, mabagal lang to, 2 Mbps lang yung speed nito. So bale, ito generic to guys. Mura siya, pero mabagal siya guys talaga. So, ang mostly talaga gagamitin ko is laging ganito na. Ayan. So, kasi nung unang gawa ko, yan talaga yung nilalagay ko. CP2102. Ayan. Para sigurado na quality yung pag-transfer ng data. Kasi pag ganito guys, mostly ano nangyari dito sa driver issue. Okay, magpa-flash kayo ayun yung mag-flash kasi kailangan nyo pa ng driver. So kunyari naka-flash na kayo, nagamit nyo na yung driver na yon, tapos after 1 week, ganun na naman. So maghano naman kayo ng driver, maglalagay na naman kayo ng driver. So, yun ang problema ng ganito. Ito kasi guys, isang driver lang. Pagka install ka ng driver nito CP2102 na driver, syempre, automatic na siya guys. So, pagka nag-flash ka, dire-diretso na yung flash niyan. Ang kagandahan din dito guys sa ginawa ko, kapag ka nagwe-waiting yung, or nagko-connecting siya, kunyari nakailang dot na siya, nagko-connecting siya, hold nyo lang to, itong flash tsaka boot. So, hold nyo lang siya, and then automatic niya makikita nyo rito na magbi-blink siya ng madaming blink tapos magsasabay-sabay siya. So pag nakita nyo na yon, makikita rin sa computer na magpa-flash na siya, and then bitawan nyo na siya. Yun ang kagandahan nito guys. Kaya ako nilagay pa rin to. Okay, yung switch na yan, may dahilan yan kung bakit ko yan nilagay dyan. So hindi lang propaganda, hindi guys. Lahat yan inilagay ko dyan dahil may function yung mga yan. So, kung nakita nyo dito, meron tayo ditong 5 volts fan. Kung maglalagay ko ng fan. Although, hindi naman siya umiinit, guys. So, eto guys, meron tayo ditong charging pin. So, sa 1P kasi hanggang 4 lang yung kaya niya na charging station. So, kaya, ayan guys. So, gamitin nyo rito 27, 26, 25, 17. Yung G means is ground. Okay? So, bakit ko guys ginawa tong ganito? Kasi meron tayong may bago na naman tayong charging station. So, ito yung pinakauna kong board para sa charging station. Bale, ano ba ang pangalan nito? Bakit ito yung pinangalan ko rito? Kasi ito po guys ay Ultimate Charging Module. 4 means 4, apat yung module niya sa isang board. 100 means 100 watts kada isang module. Okay, so total 400 watts. So kailangan nyo gumamit dito ng 20 volts, 20 amps na power supply para dito yan guys. So although nakalagay dito 10 volts up to 32 volts. Okay, so pwede kayo dito gumamit or pwede kayo guys dito gumamit sa may barrel niya. Sa black terminal. Ayan. So kung nakita niyo dito guys, so not for sale, tester version only, kasi lahat ng violet board ko ngayon ay pang tester to. Kasi ang gagawin talaga namin dito is kulay itim. Yun talaga ang pang consumer. Okay? So, ito nga pala guys, ang kagandahan nito is, ayan. So, from A to D, at meron din siya ritong, ayan, meron siyang indicator.
Ayan, A to D. Hindi ko nilagyan ng number kasi depende kasi sa number na ilalagay nyo yan dito, guys. Okay, so kung nakita nyo, nagtutugma yan. Ayan, oh, tugmang-tugma yan, dalawa na yan. Okay, eto guys, pwede nyo maging hot type. Ayan. Oh. Kasi sakto yung mga butas niyan dyan. So, pwede siya maging hot type. Pag ganyan yan eh. Ito, ayan. So, nakita nyo yung dalawang butas na yon. So, isa doon ito, ang lalapat dito. Tapos, yung dalawa dito, ayan ang lalapat dito, guys. Tapos, yung wire dito papunta naman siya doon. 'Di ba guys? Nakikita nyo ba yung nangyayari? So, iba kasi yung power supply dito. Although, pwede nyo i-connect to rito para lahat 12 volts. Okay? Kasi baka gumamit kayo ng 20 volts tapos 12 volts na power supply. Separate yung 12 volts na power supply sa 20 volts para magamit yung full power nito. Okay? Tsaka ang gandaan din dito guys, kaya ako naglagay dito ng 5 volts na fan para dito, pagka mainit to is maano siya ng cooling fan. Ayan. Although guys, meron tong or nilagyan ko to guys ng ng NTC or temperature sensor. So pagka mainit na yung module natin, automatic siya babagal yung pagcha-charging niya. So inililimit niya yung power. Okay? So ayan guys. Eto guys, antayin nyo din to sa mga next video ko. So ayan siya. Okay? So walang daya yan guys. Wala tayong tag dito itatago sa inyo na guys. Lahat i-reveal ko sa inyo. So mga susunod nating mga version. So matakan nyo magkakaroon na to ng offline flasher kasi wala pang gumagawa ng offline flasher na naka-embedded na rito lahat ng component, 'di ba? Yung iba kasi kailangan nyo tanggalin tapos ipa-flash nyo pa. Ito hindi. Yung makikita nyo rito sa next is offline flasher. Pwede nyo siya i-flash nang hindi na gumagamit ng tag dito ng laptop or PC. Ayan. So ayan guys, dito ayan guys, LCD, syempre yung ground 5 volts tsaka data, tapos clock, serial data, serial clock. So meron yan guys dito may nakasulat yan dyan, pero mamaya na tayo dyan. So dito guys, meron tayong insert at saka cancel button. So sa isa na yon, sa isang button. Yung reset button guys, nilagyan ko pa rin siya guys, kahit na meron siyang reset button dito. Nilagay ko pa rin to guys kasi kung gusto niyo to ilagay sa labas, pwede niyo guys ilagay yung reset button sa labas tulad nito guys. Pwede niyo to ilagay sa labas. In case mag-hang siya, edi sa labas yun ang pindutin niyo na lang. So dito, ayan. 12 volts, pero 12 volts, 15 volts yan guys. Ayan. Input. Siyempre sa LAN natin, 5 volts, 5 amps sa dalawa na to. So maximum na yan guys. So kada isa nito is 2.5 amps. Ayan. So pag gamit ka rito ng 3 amps, 5 volts 3 amps, ito magiging 5 volts 2 amps. Basta total guys, 5 amps. So dito 12 volts output, okay? So pag nag-input kayo ng 15 volts, syempre output nito 15 volts. Kasi naka ano lang to guys, naka fuse. Ayan. So dito guys yung ano natin, yung saan na yan? So, para makita nyo kung hindi nakasulat dyan. Ito guys, run and flash. Okay? Tapos pagdating dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sa bill acceptor na yan guys. Ito. Tapos ito yung sa coin slot. Ayun. So ito yan guys. Ito. Itong apat na to. So hindi ko talaga inaalis dyan yung sa may gray para nakikita nyo yung pulse. May indicator yan na nagpa-pulse siya. So LED indicator guys para sa tag dito power guys. Pagka hindi siya nakakonect, nagbi-blink yung red. Okay? Tapos ito namang green LED na to ay para sa insert coin guys, syempre.
Ano pa ba guys, may ano pa ba ako rito, nakalimutan. So wala na, so sa likod tayo para nakikita nyo guys yung likod. So ayan guys, may mga indicator yan. So ang configuration nya guys, eto dapat sundan nyo to, okay? So G13, G12 tsaka G34. So coin, relay, tapos bill. So ayan guys ha, kailangan nyo yan sundan para gumana yung mga function na yan. So sa red, yung 0, P0 yan guys, ito P2. Ayan. Tapos nilabas ko pa rin dito yung ibang pin. So kung gusto niyo lagay ng wire, so ayan 16, 4, 32 at saka 33. Pwede niyo yan guys gamitin kung kailangan niyo yan. So dito guys may inhibit pa rin tayo. Ayan, andito pa rin to guys para may idea kayo kung ano yung ano ba to. Ay, dumi lang. So para may idea kayo guys kung saan nyo guys pwede ilagay yung mga wire kung gusto nyo mag solda. So ayan. Ayan guys ha. DIY Pinoy Technician Official, syempre pangalan natin. Collaboration with Sir Lawrence Limen at syempre kay Sir Albert Pangilinan. At ito guys. So kitang-kita nyo pa rin, may mga label pa rin yan dito. Oh, 'di ba? So, ito guys, para makita nyo yung sa LCD natin, serial clock 22, serial data 21, 5 volts and ground. Okay? So, ito yung sa reset natin. Tapos, ito guys yung sa cancel at saka select button. Cancel at saka buy. Ito yan. Cancel at saka insert. Ayan. Okay? Tapos, kung nakita nyo dito guys, sabi niya rito, install nyo pa rin, or kung wala kayong driver, kailangan nyo install tong CP2102 na driver. Okay? Copyrights. Diba? Although ito guys, walang gano'ng nakalagay dito. Pero yung pinagawa natin ngayon bago, nasa na yun? Ito guys, bago na to. So, ang pinagkaiba nito dito ay ito guys. So nakita nyo guys, ito meron na siyang ground. Yan, ito kasi guys apatan lang to eh. Ito nagkaroon siya ng ground, ayan. At nagkaroon na siya ng mga nakasulat dyan guys. So dito kasi guys wala pang nakasulat. So dito sa bago natin meron na. Tapos yung susunod na itong bago, syempre guys, meron na siyang offline flasher. Okay? So kahit di nyo natanggalin to sa bendo box nyo, pwede nyo na siya i-flash. So diba? Kapal yan guys. So magkapal pa rin yung ano natin dyan. So ano natin na. Mas maganda kasi guys, pinapakita ko sa inyo lahat ng kung ano na meron na tayo. Okay, ilalabas natin yan. Maglalabas pa tayo ng madaming video dito sa mga concept natin nito tungkol sa single board computer. So tayo pa lang ang unang naglabas ng ganito. Walang nakaisip ng ganitong concept, di nila na gaya yung ganong concept. So ito, lalagay lang natin to sa may bill acceptor. Coin slot. So flasher. Ay. So ayan, at na-config ko na to guys. Papakita ko lang sa inyo na gumagana siya, okay? So ayan siya. Power supply, syempre. LCD. Kailangan natin LCD na inverted, kulay itim yung background. So reset button, cancel at insert button. Ayan. Sa next video natin ito guys, makikita nyo na yung
charging station or charging station guys nandito dito sa taas. So imagine may charging station dyan guys sa taas. So ayun. Nice. Gandang tignan yan. Putik. For now syempre guys wala pa tayong ano eh. Kailangan muna nating unahin to ilabas. Okay. So kasi baka sabihin nila manggagaya tayo pag may unang nanlabas. So tayo, mauna na tayo. Labas na natin. Okay, hindi natin guys patagalin pa to. On na siya. So ayan guys ha. Ayun o, initializing o. Oy, ayun o, ganda o. Tapos ano na natin to guys. Reset. Ayun. Okay na guys oh. Yun din yung kagandahan yung guys, nakita niya oh. Nagkaroon siya ng problema. Una, syempre, hindi nyo alam. Okay, kasi buksan nyo pa, tapos pindutin nyo yung button na to. Eh di, ito na guys. Oh, pindutin nyo lang tong button dito. Oh. Pindutin yung button dito. Tak. Oh. Oh, ayan na siya. Yun. Diba? Insert coin tayo guys. Oops. Yun, ganda. Grabe, lumiliwanag ang buhay. $36 to guys ha. So yun no, 36 oh. Tapos syempre meron tayong pera dito. Dapat may ilagay natin to. Pero di ko ilalagay muna yung mga matataas na value. Mababang value lang guys kasi tatagal to eh. Ayun oh. Oy. Plus 50. Tingnan natin. Yun no. Sakto talaga oh. Oh, 250 guys. 256 dapat to. Yun no. Ganda. Grabe. Ang kagandahan din dito guys, ito. Done na natin to muna. Done. Okay. So, ang kagandahan nito guys, yung sa default. Ito, yung default tag dito, factory reset, guys. Yung pindutan dito, sabi ko sa inyo, may pindutan dito na factory reset. Pag nakalimutan nyo yung password ng admin, pwede nyong pindutin to within 10 seconds. Pag pindutin nyo to 10 seconds, eto guys, pakita ko sa inyo ha. Ayan. Pag pinindot ko ng 10 seconds, to kunyari nakalimutan ko yung password. Pindutin ko to 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So nakita nyo guys, so ano na siya oh. Nag-ano rin siya, nag-blink. Oh. So ayan guys, nakita nyo. Oh. Oh. Ngayon, eto ano yan guys, meron siya. Okay, meron siyang communication, syempre. Pero, yung password ko, guys, ay, ano na siya, tag dito. Bumalik siya sa dati. Pakita ko sa inyo, guys, ha. So, pakita ko sa inyo. So, naging admin na ulit yung password niya. Ito, admin. So, lagay ko dito, guys, admin. Ayan. Enter. So, ayan, bumalik na siya, guys, sa dati niyang configuration doon sa may admin user. Ito guys,
So, bumalik na yung pinaka ano niya. Wait lang, hindi niyo makita. So, dati, ito, nilagay ko dito is admin 1, 2, 3, 4, 5. Sa kabila ganun din, admin 1, 2, 3, 4, 5. Pakita ko rin sa inyo guys para may idea kayo. Tapos, punta tayo sa pinaka ibaba. Ayan, tapos save. Okay. So, makita nyo guys, reset natin. Antay lang tayo konti. Okay. So, ngayon pakita ko sa inyo guys sa admin. Ayan. Admin 1, 2, 3, 4, 5. So, login natin guys sa, ayan. I-reset ko ulit para may idea kayo. So, i-reset ko ulit guys. So, ito. Para nakikita nyo guys. Ayan. Reset natin. Reset ulit natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun, okay. So, reset natin. Balik ko tayo dito guys. Sorry guys ha. Para nakikita nyo lang na meron siyang pang reset ng, or pwede nyo ibalik guys yung dating password niya. Okay, so para ulit tayo rito, admin, ayan admin. So, try natin yung admin 1, 2, 3. Admin. Wait lang, ulitin natin. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Ayaw niya guys, 'di ba? Kasi bumalik na siya sa dati niyang password. So, admin na ulit siya. So, ayan, admin. And bumalik na siya sa dati niyang password. So, pwede nyo na ulit siyang i-config. O, diba? O, ang dali niya lang guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo itong baguhin. Kung ano yung nakasulat sa board natin, yun lang din guys yung ilalagay nyo dito. Tapos sa charging station, so, ayan o, 27, 26, 25, tsaka 17. O, kasi yun yung available lang na gusto kong ilagay dyan guys. Na sigurado ako na nag-work. Ayan. So, ayan guys. At palitin ko na ulit ito ng admin 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Depende na yun guys sa inyo kung paano siya, kung ano yung ilalagay yung password. So, save lang natin siya. Okay na ulit yan. So, okay na ulit siya guys. So, ito siya guys. Oh, 'di ba? Balik na ulit siya sa dati niyang default. Ayan, default settings. Oh, 'di ba? Tapos yung ito guys, yung insert coin, ayan oh. Pwede tayo dito mag-insert coin. Ayan, oh. Tapos magiging vulture type na lang siya. Digital vulture. Oh. Ayan guys. Diba? Okay na. So, ayan guys, kung may katanungan kayo dito sa video natin, mag-comment lang kayo at kung nagustuhan niyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button, click nyo guys. Bye. Peace.